Ito yung kwento na na-scam si Mami Raquel. Mami, ano nga ba yung kwento ng scamming na ito? Gusto nga pakulong eh. Kasi sabi ng anak, wala daw makukulong sa utang. Nahamon ko siya, mag one-on-one kami. Kung sa palagay niya, hindi tama itong pag-expose sa kanya dito, sige, harapin niya ako. Ito po'y nakarating lang sa aming kwento at bibigyan natin ng linaw. Na kung saan ay isang gabi daw, itong si Jake Cyrus ay lasing na lasing, punong-puno ng depression, umiiyak at hindi niya matanggap ang kanyang pagbagsak. Mag-aantay ako kung hanggang kailan niya malalaman na nandito lang ako at may isip niya na ako pa rin yung ina niya. Hanggat may buhay. Hindi ka susuko. Hindi ako susuko. Maghihintay ako. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. May mga issue na lumabas na bumabalik daw si Charis kay Oprah at kay David Foster. Ano yung kwento na yun, Mami? Hindi naman totoo yun na bumabalik. Kasi, siyempre, ikaw na rin ang mag-iisip. Pinutol na nila yung dahil siyempre, kung ako din naman si Oprah, ba't ka patutulungan ng ganyang itsura kung hindi naman siya talaga sa market? Aminin natin na talagang mga ganyang mga kung hindi ka talaga mayaman katulad ni Ellen DeGeneres, talagang as in, pera niya ang ginagamit niya dyan. Kung mayaman ka, sige magganyan ka, mapopromote ang sarili mo. Pero kung ima-market nila yung katulad niya, mahirapan talaga sila. Kaya uminto na rin sila. Dahil noon si David Foster nagtatanong sa akin, manager niya, si Mark, kumakanta pa ba ng money notes? Charis, kahit ganyan ang itsura, okay na sana, basta kumakanta siya ng money note. Yung money note sinasabi yung mga matataas, mga pambirit. Sabi ko, so far, kumakanta pa naman siya, kaya nga in-invite siya sa Singapore eh. Pero no time na talagang totally na change niya na yung voice niya na nagpaano na siya, yun ang di na nagustuhan sa Anong masasabi mo sa boses ngayon ni Charis? No, ni Jake Cyrus na panlalaki na. May quality pa rin naman, nakikita pa rin naman yung quality ng voice niya. Maganda pa rin naman ang dating. Kaya lang syempre, hanggang doon na lang sa pag-recording niya dahil iba yung tinanggap kasi ng tao sa kanya noon. Syempre may mga sumusuporta pa rin sa kanya pero hati na ngayon. Hindi katulad nun na talagang from 0 to 88, talagang tinatanggap siya eh. Ngayon hati na. Halos lahat ng mga matatanda at yung mga bata, hindi na masyadong, syempre iba iniidolo nila eh. Yung time na si Sarah, yan, iniidolo nila yan. Kasi nakikita nila talaga na maaaring kaparisan, maaaring tularan. Syempre maraming mga na kukunti na lang suporta niya talaga. Ito ang mga kwentong pupunit sa puso ng sinuman. Kwentong paulit-ulit na pinag-uusapan. Mas madalas sa paraang sino siya? Yung kwentong blind item. Pero ang tinutukoy, si Jake Cyrus. Mami, yung kwento na kung saan ay isang gabi daw, itong si Jake Cyrus ay lasing na lasing, punong-puno ng depression, umiiyak. At maya-maya daw ay nawalang malay. Na kung saan, ang kwento, hindi lang nawalan ng malay, namatay. Inilagay daw sa body bag. Sorry po, ito po'y nakarating lang sa aming kwento at bibigyan natin ng linaw. Mami, nakarating ba sa iyo ang balita mo? Oo, nakarating sa akin nung napanood ko nga. Nung time na yun na nakarating sa akin, kinontak ko agad yung isa sa kakilala ko na kasama niya sa Amerika. Sabi ko, totoo ba na pa-hospital na namatay na si Ay tita, hindi po, nag-pass out lang po. Dahil sa sobrang kalasingan, pina-hospital po namin. Hindi po totoo na ipinasok siya sa black bag na yan na dinala lang po namin sa dahil nag-pass out siya sa sobrang kalasingan. Siguro, naiintindihan ko naman na naglalasing siya dahil sa problema niya na dinadala ngayon. Isa lang na payo na manggagaling sa akin mula sa nanay niya. Kung siya nakikipag-coordinate o nagre-reach out naman ako sa kanya, andito lang ako. Dahil hindi luluwag ang pakiramdam mo hanggat ang magulang mo ang kalaban mo. Hindi ka aayos ang pakiramdam mo o kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi siya magkakaroon ng peace of mind kasi hanggang ngayon, mabigat pa rin na dinadala niya sa magulang niya. Ang magulang, ang pamilya, mag-usap lang kayo niya ng masinsinan, mawawala na yan. Alam niya naman yun. Tuwing umuwi siya sa akin, naglalayas yan, magkakamali siya, nakita ba niya ako na pinapagalitan ko siya? Hindi, wala siya naririnig sa akin. Meron bang pagsisisi na sinisisi ko siya? Wala siya naririnig sa akin. Tinatanggap ko siya ng 2 kamay. Minsan magpapasundo yan, bilis-bilis pa ako.
nasusunduin siya. Hindi siya magkakaroon ng peace of mind, hindi siya magiging masaya hanggat nalalaman niya na ang nanay niya nagsasuffer. Pag-uusapan natin ang tungkol sa inang nagsasuffer, pero iisa-isahin pa rin natin yung mga sumasagitsit na balita na sumusugat sa puso ng mga Pilipino. Ito yung isa pa rin sa mga kwento na kung saan mami ay lagi daw lasing ngayon itong si Charis o si Jake Cyrus at hindi niya matanggap ang kanyang pagbagsak. Pagdating doon, hindi ko alam kasi wala din naman ako doon para sabihin ang totoo. Ngayon, kung yun ay haka-haka lang o nanggaling mismo sa mga kasama ni Charis, doon ako maniniwala. Oo, meron, alam mo naman sa Amerika meron time talaga na pag talaga mag-happy-happy ka. Pero naka-Jake na rin yun. Kung gusto natin ng katotohanan, hintayin natin na siya ang magsabi no. Kasi karapatan niyang maging malaya Gusto niya lang maging malaya. Lahat naman ng bagay na ginagawa mo, ginugusto mo lahat. Dinesisyon niya na yan. Wala siyang sisisihin kundi sana sarili niya na. Dahil lahat naman ako, binigay ko yung payo ko na sasabihin ng ibang tao na bakit hindi ko puntahan, hindi ko anuhan. Hindi, nagawa ko na lahat yan. Kung paano ko mag-reach out sa mga anak ko. Kasi konting balita lang yan, nababagabag ako. Kung sino man ang naghihinanakit at nasasaktan, ako yun. Kung makakarinig man ako na gano'n nangyayari sa anak ko, naawa ako. Habang buhay, habang nabubuhay kami pag-asa. Kung magtitinulan siya, kung iisipin niya lang kung saan yung tamang daan, maibabalik pa rin kung ano yung nawala sa kanya. Kasi ang boses niya, pwede pa ibalik yan kung tutuusin. Ako, wala akong karapatan na magsabi sa kanya dahil may sarili na siyang pag-iisip. Liba na lang kung siya mismo ang magdidesisyon na babalik na siya sa dati o ibabalik na yung sarili niyang boses o me, ikaw na ang bahala na sige, susunod na ako sa'yo. Mahirap na mangyari dahil minsan ko na, dahil na-respepen ko, ako yung nagpupush. Pero siguro naman, makikita naman ni Jake ang pagkakaiba noon kung saan ako sa part niya noon, kung ngayon wala ako, kung anong pangyayari meron siya ngayon. Mami, nakarating na rin sa inyong mga kwento na kung saan sinasabi na kung noon ang dami-dami niya mga show, ang dami-dami niya mga concert. Pero this time, tinatanggihan na rin siya ng kahit na mga maliliit na gigs. Ano ang masasabi mo rito? Nakarating na rin ba sa iyo yung mga balitang ito? Nakarating na rin sa akin yan, kaya nga kumilos na ako agad-agad. Yung isang manager niya dati na tinawagan ko nga at kinausap ako, sabi niya, baka pwedeng kausapin mo yung anak mo na aayusin natin yung career niya. Di nag-reach out din ako sa kanya na hindi man sa kanya direct, dun sa kasama niya. Sabi ko, hindi naman na para magkapera o para mananaposyento sa anak ko, hindi. Ginagawa ko to para makita ko na nasa ayos din siya. Nag-offer ako na kung pwede sanang kukuha ko siya ulit ng bagong manager, na merong mag-build up sa kanya ulit dito, basta matuto lang siyang sumunod. Ang sagot sa akin ng isang kasama niya, Charis still have a team. Yun lang, isang linya lang. Naisip ko, kung may team siya, bakit asa siya ngayon? Anong ginagawa ng team niya? O gusto niya lang ba na mamuhay na lang ng ordinaryo? Kung ako lang kay Jake. Kasi naglabas siya ng sa Facebook niya na magpapahinga siya dahil nagkakaroon siya ng mental health. Magiging maayos sa pamumuhay niya kung lahat tatanggapin niya ng buong buo. Kung matatanggap niya yun at mag-move on. Pero hanggat iniisip niya yung dati at binabalikan niya yung dati, hindi siya makakapag-move on at hindi aayos ang kanyang mental health. Usaping mental health. Mami, ano ang pakiramdam mo kapag sinasabing si Charis ay napapraning, nasisiraan, nadidepress? Nadidepress, oo. Siguro na rin sa nangyayari sa kanya. Kaya lang, wala din ako magagawa dahil desisyon niya na rin yan. Sabi ko, matigas siya. Wala akong magagawa. Ako naman nandito lang. Hindi man sa akin siya nakikinig. Doon sa mga sa lumuha niya. Sana, yun ang pinakakiusap ko na isa pa. Sana kausapin nila ng maayos si Jake. Kausapin nila ng puso sa puso na sana para magkaroon ka ng di ba katulad ng pinagdaanan ni Vice Ganda. Remember na umalis siya sa ng almost 1 week. Dahil hindi niya daw malaman kung bakit hindi siya masaya. Nakita niya sa sarili niya yung pagiging hiwalay niya sa nanay niya. Na nung time na nag-reach out siya sa nanay niya, doon niya naramdaman na yun pala ang kulang sa kanya. Yun ba ang kulang para kay Charis? Yun ang kulang ngayon kay Jake. Dahil alam niya hindi kami in good terms. Siguro pag nag-reach out lang siya, okay lang ba kayo dyan? Huwag kang mag-alala, okay kami dito, okay ako dito. Gusto ko lang ng malaya na at malayo na sa showbiz. Okay, sige, ingat ka dyan.
Kung ano man ang maririnig mo, ignore mo lahat. Yun sana gusto kong maano yung mangyari. Yun sana gusto ko na kahit na hindi niya kami tulungan o hindi siya magano sa amin, yung meron lang connection na, huwag kayo mag-alala, okay ako dito. Huwag kayo mag-alala kung ako may nagsusurvive dito, kaya ko sarili ko. Gagaan ang kalooban niya dun eh. Magkakaroon siya ng peace of mind. Mawawala ang depression niya dahil alam niya ang konektado ng isang ina at isang anak. Namimiss mo? Of course. Namimiss ko yung Charis, namimiss ko din si Jake. Kasi di ba nakasama ko na ang Jake din sa akin noon. Kasi sasabihin niya, minsan namimiss ko yung Mi. Sabi niya, labas tayo, kain tayo sa labas, mga gano'n. Yung ginagawa niya sa pamilya noon, lahat yun nawala eh. Dahil lahat naman ng tao, lahat ng pamilya nagkakaroon ng miscommunication. Pero saglit lang yun. Meron nga, naghahabulan pa ng taga, naghahabulan pa ng saksak ng patayan. Pero at the end of the day, family pa rin sila. Pero dapat iniisip ni Charis yun. Na wala siyang ibang tatakbuhan na talagang sisinop sa kanya na maging sino man siya, kundi ang pamilya niya. Ilang araw, ilang weeks, Pasko na. Mami, ngayong nalalapit na ang Pasko, ano yung kauna-unahan at nag-iisang wish mo? Mula nang umalis si Charis, hindi na ako naglagay ng dekorasyon sa bahay. Sabi ko kay Koy, hindi ko na kasi nararamdaman yung spirit ng Christmas pag kulang tayo. Siguro magiging masaya ako kung magiging kumpleto tayong tatlo. Kasi dati talagang punong-puno ng Christmas decor na ang bahay ko noon. Pero simula na nawala siya, nawala na ako ng gana na ano. Pero doon binibigay ko pa rin yung part ko bilang ina na kay Koy dahil siyempre magulang pa rin ako para sa kanya. Siguro naman nararamdaman din ni Koy yun na mas masaya si Mami kapag nandito si ate. Si Charis ba o si Jake Cyrus ang maituturing mong diwa ng Pasko para sa'yo? Isa lang naman yun. Kaya pareho ko silang mahal. Minahal ko si Charis Pempenko noon. Mas mahal ko rin naman ngayon si Jake. Kasi iisa pa rin naman yan. Iisa pa rin katauhan niya. Kaya kung meron mang ina-expect ako na regalo sa Christmas, yung mag-reach out lang siya. May okay ako. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko para ipakita sa'yo na kaya ko. Mahirap kasi yung tatatlo na lang kami. Nagdalawa lang silang anak ko. Yun ang tinalulungkot lagi. Yun ang pag nag-feedback sa akin. Sana man lang hindi ganun si Charis. Kasi alam niya naman na tatatlo na lang kami. Sana hindi ganun si Charis kasi hindi ganun si Jake. Kung ako naman nagkakamali nun sa pagtawag niya, syempre hindi mo mawawala sa akin yun eh. Kasi nagkaroon siya ng dalawang identity eh. Pero sa pagtanggap, tanggap ko. Dahil wala namang ibang tatanggap na kundi ako lang eh. Siguro ngayon darating na Pasko, lagi kong wini-wish na makumpleto ka. Namimiss mo ba ang batang Charis Pempenko noong mga panahong wala pa kayo? Siyempre. Binabalik-balikan ko nga yun eh. Sabi ko nga sa Facebook. Hindi dahil binabalikan ko to kasi hindi ako makamove on. Binabalikan ko kasi part to ng memories ko eh. Part to ng alaala ko na nagbigay na kasiyahan din sa akin. Dahil na Charis Pempenko siya. Mami, kung nandito si Charis Pempenko, kausap mo sa mga oras na ito, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Charis, namimiss ko yung dati mong ginagawa sa akin. Yung mga sinasabi mo sa akin. Namimiss ko lang. Sana hindi siya nagbago. Kasi para sa akin, wala akong ginawang masama para sa kanya. Ginawa ko ang lahat para mapabuti sila. Charis, kung ikaw man ay nagbago, sana hindi mo binago ang pag-uugali mo para sa aming pamilya mo. Kasi ako kahit nga gano'ng kasama ng nanay ko sa akin, hindi ako nagbago. Hindi ako yung pinabayaan sila. Lahat ng pamilya ko alam nila yan. Hanggang sa may maibibigay ako, ibibigay ko. Hindi ako yung makasarili. Hanggat maaari, tutulong ako kung hanggang sa kaya ko maitutulong sa kanila. Sana man lang hindi siya nagbago pagdating sa pamilya. Dahil ibang-iba si Charis noon. Kaya minsan, nagkakaroon ng comparison kung sino ang mas matimbang. Of course, mas matimbang ang Charis Pempenko noon. Dahil sa pag-uugali lang, talagang wala akong masasabi sa pag-uugali niya noon. Naging liberated man siya ngayong pagiging Jake Cyrus niya. Pero sana hindi niya binago yung pag-uugali niya pagdating sa pamilya niya. Mami, may pagkukulang ka ba bilang isang nanay sa isang Jake Cyrus? Kasi pagkukulang sa Jake Cyrus, alam ko wala eh. Mas marami yung panahon na wala siya sa poder ko. Kokonti lang yung oras na nilalagay niya sa akin. Kaya hindi ko napagtuunan ng pansin yung pagiging Jake Cyrus niya. Kung may itutuwid ka na nagawa mong kasalanan, sa palagay mo, ano po yun?
Yung walang komunikasyon sa kanila. Yung hindi ka tinatanong kung okay ba sa inyo yan. Masaya ka ba sa ginagawa ko? Kasi hindi na pala sila masaya sa ginagawa ko, pero sinusunod nila. Yun ang babaguhin ko. Pero nung time naman ni Cheris Pempenko, okay ba sa'yo na gawin mo yan? Okay ba sa'yo na gawin mo to? Pag sinabi niya naman na ayaw niya, ayaw niya. Kung meron man akong itutuwid sa pagkakamali ko, yung kasi yung masyado akong, eto gawin mo. Kasi etong nararapat sa'yo, eto ang makakabuti sa'yo. Yun lang gusto kong ituwid na, kasi kahit ba ayaw mo, basta ba makakabuti sa'yo, hindi mo gagawin. Ayaw niyo pala, kahit makakabuti sa inyo, sabihin niyo sa akin. Kasi hindi, sunod-sunod siya naman eh. Pero alam ko naman, yun din ang gusto niya. And ngayon, nung Jake na siya, yun na, kasi hindi na siya minor. May tamang desisyon na siya. Basta sabi ko, basta okay yung desisyon ninyo, oo lang ako na oo. Yun ang gusto kong ipaliwanag sa kanila na, nung minor ka, oo, masyado kong mapushi sa iyo na gusto ko lahat susundin mo ko dahil alam ko kasi kung saan ka patutungo eh. Pero ngayon Jake na, okay lang, sige, desisyonan mo yan. Kung ano man ang mangyayari na desisyon mo na yan. Mula nang nag-Jake siya, hindi ako nakailam. So ano maipapangako mo sa sandaling issue nga ito na pagbabalik ni Jake Cyrus? Babalik daw si Jake Cyrus sa Pilipinas para muling balikan ang kanyang mga nakaraan at ayusin ang kanyang mga kamalian. Mami, ano maipapangako mo sa sarili? I-clear ko lang yun na yung babalik daw siya. Hindi totoo yun na babalik na siya sa pagiging Cheris Pempenko. Dapat yun, maniniwala tayo kung mismong si Jake ang nagsabi at nagpa-interview na malapit na pong bumalik ang Cheris Pempenko. Pero yung kung baga kasi maraming lumalabas ngayon sa internet na babalik na magiging Cheris na siya. Hindi totoo yun. Kung magbabalik man siya, sana matuto siyang sumunod. Alam ko din kung ano yung tama at mali pagdating sa kanya. Napakabuti mong ina. Ito yung kwento na siyang tunay ding dahilan kung bakit agad-agad ay nagtungo kami dito sa Lucena. Ito yung kwento na na-scam si Mami Raquel. Mami, ano nga ba yung kwento ng scamming na ito? Itinuring ko yung kaibigan din. Ngayon, pinatira niya ako ng 2 linggo sa bahay nila. Kala kasi totoo yung ginagawa niya sa akin. Hanggang sa nag-offer siya ng gusto mo sumama sa Korea. Ako naman na-encourage ako dahil sabi ko, sige, kakilala mo ba yan? Safe ba yan? O safe daw. Hanggang sa, sabi ko pa, paano tayo? Kasi wala pa akong budget ngayon. Sabi ko gano'n. At sabi niya, mag-iipon ka ng ganitong halaga, ganyan. Sure naman na pupunta natin, fruit picking daw doon, na trabaho. Kasi sige, gusto ko yan. Gagawa ako ng paraan. Pinakuha ko yung iba kong mga, kasi marami akong appliances na dito na mamahaling mga porcelain, yung mga Capo de Monte, pinakuha ko. Sila na yung nasa Maynila, kaya sa kanya ko pinakuha. Tiwala naman ako sa kanya na hindi niya ako lulukohin. Although na alam ko na talagang gahamon siya sa sugal, hindi ko alam na ako, mami ni Cheris o mami ni Jake, lulukohin mo. Hindi ko maisip na gano'n. Ang purpose ko kaya ko pinakuha pati para tulungan na rin siya para sabay kami makaalis. Ngayon, pinakuha ko yon, binenta nila sa halaga ng 100 daw. Sabi ko, bakit 100 lang? Sabi ko, mamahalin yan. May buyer ako. Huwag mo muna ibenta. Hindi niya na hinintay na makausap ko. Hindi na sila nagparamdam nung oras na yon. Mula alas 2 hanggang gabi na. Sabi ko, kamusta na? Sabi ko, gano'n. Doon pa lang kinakabahan na ako eh. May buyer ako. Hintayin niyo muna yung buyer ko dahil mas malaki ang may So sabi niya, mga siguro nung gabi na, alas 9, alas 10, tsaka lang nagparamdam. Sis, naibenta ko na. Sabi ko, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Meron pala, magkano binenta 100 daw? Mas malaki yung offer dito. Sabi ko gano'n, bakit hindi niyo muna kayo nintay at hindi niyo kayo inform? Hindi ko pa naiisip na talagang scam na ito kasi doon pa lang di ba? Mararamdaman mo na Sige, sis, i-gcash ko sa'yo yung bibigay ko na sa driver yung 10,000. Sabi ko, sige, kunin mo na rin yung 10,000 dyan. Sabi ko gano'n. Kinabukasan, hindi na rin nagparamdam. Sabi ko, sis, ihulog mo na 8 o'clock para magamit ko na Umabot ng 8 hanggang gabi, hindi pa rin nagparamdam. Nung gabi na, sabi ko dito sa driver, siya na kinukontak ko dahil may number ako Sabi ko, ano mo naman to, dahil ako yung nag-nervous. Hindi ka naman lolokohin yan, ganyan-ganyan. Papunta ako ngayon doon, hindi nagpunta sila. Andun siya ngayon, doon yung driver. Nung nandun na siya kay Ami, sabay sabi niya, sinasanla nga namin ito sa sakyan para maitapal dito sa nagastos namin. Sabi ko, ano yung nagastos nyo? Nasa 22,000 na yun.
Ganun ba? Sige, sabi ko, wag yun ang isang layong sasakyan na yan. Kung ano yung natitira, ipapakuha ko na lang, ha? Sabi ko, asan ba kayo? Nandun daw sa Porac. Sige, papupuntahin ko dyan yung anak ko, kukunin niya na yung pera natitira. Para ako na mismo ang magbabayad sa agency ng pera na ano na yan. Para hindi na magastos. Nung bigay mo sa akin yung address, nung pabigay na yung address, mali pala yung address, nagpunta ang anak ko ng 11 o'clock, ang madaling araw, dito sa Porac, halos wala daw siya makitang bahay na yung address na yun. Sabi ko, talagang scam na to. Dahil kung di ba naman siya bakit iniba niya ang address? Hindi tinatawagan ko, nung kailan nandoon na, doon na nila hindi sinasagot yung call nila. So, ano nangyari? Hanggang sa umabot na kinabukasan, wala na, hindi na nila, hanggang ngayon, hindi na nila kinontak. Hanggang sa nagpapalitan na kami ng salita na ibigay niyo sa akin. Kasi ayaw kong magsalita at ayaw kong mapahiya din kayo. Sabi ko ganun, sa maliit na halaga na yan, mapapahiya pa kayo. Hanggang sa kinausap ko na yung mga anak, Ami, sabi ko, tulungan niyo naman ako. Ayaw kong magsalita hanggat maaari. Kasi nanay niyo yan, di ba wala po kami magagawa. Nanay man namin yan, pero hindi namin pinabasa ko naman siya yung mga text sa mga anak niya. Na talagang wala silang magagawa sa pagdating sa nanay nila. Ang gusto ko lang mangyari, kung hindi man maibabalik yung pera ko, yung makita lang ng mga tao na, kasi marami na siyang niloko eh. Ayaw ko siyang lumabas ng bansa dahil sabi nga ng anak niya, kala ko ba pipetisyonin mo? Hindi ko mapipetisyon yan dahil baka dito gawin yung sa Amerika. Sabi ng anak yun? Oo. Ngayon daw talagang di daw niya alam kung nasa ng nanay niya eh. Dahil pinaalis daw niya sa bahay nila eh. Bago na kumontak daw nung isang araw sa kanya na nanghihingi ng pera dahil daw may iskandalo siya. Hindi daw niya talaga binigyan. Resolbahan mo yan. Hindi daw dahil sa magulang niya yon, i-solve nila ang problema ng nanay nila. Talagang may anak pa lang gano'n dahil sa sobra na rin ginagawa ng nanay niya. Hanggang sa, yun nga, sabi ko gusto ko lang siyang maipakita dahil marami na pala siyang naloko. Sabi nung anak, tita, hindi lang ikaw niloko niyan. Meron pang mas malaki. Sa akin, malaki na rin ang nakuha yung pera. Meron pa nga sa tita ko, 800,000. Maliit pa yun sa'yo. Sabi ko, kasi sabi niya, ang katwiran niya, wala daw nakukulong sa utang. Sabi niya. Anong pangalan nito? Pwede ba nating ibigay ang pangalan? Ang pangalan niya, Amelia Ferrer Tabing. Kaya kung meron mang nakakakilala kay Amelia Ferrer Tabing, aware na lang kayo dahil talagang scammer siya. Meron siyang isang kasama na si Ana Marie. Sinasama nila ako sa casino pero hindi ako nagsusugal. Sinasama lang nila ako dahil yung para makapasyal daw. Dahil nung time na yon, doon ako nakatira sa kanila, sinasama niya ako. Yung dalawang yun na talagang sugapan talaga sa sugal talaga. Mami, paano kung buwaltahan ka na wala lang kayong communication pero bakit nagpapa-interview ka na? Sinira mo yung pangalan ko, sinira mo yung dignidad ko. Hindi niya kayang buwaltahan dahil mismo mga anak niya nagsasabi na sa akin na wala na silang magagawa. Ganun talaga ang nanay nila. So wala kang balak ipakulong siya ngayon? O kasuhan man lamang? Gusto nga pakulong eh. Kasi sabi ng anak, wala daw makukulong sa utang. Totoo kaya yun? Kung wala mang nakukulong sa utang, pero at least mabibigyan siya ng dala. Gusto kong ipakita sa mga tao na kung sino talaga si Amelia Ferrer Tabing. Sa nakita ko sa kanya, maboka siya. Mapapaniwala ka talaga niya sa mga sinasabi niya kung ano yung totoo. Pero sa likod nun, hindi pala totoo. Dahil sa nakausap ko yung mga anak, yung mga sinasabi niya, wala palang katotohanan. Yung pinapakita niya sa akin para siguro makuha niya yung loob ko. Dahil alam niya may pakikinabangan pa siya sa akin. Speaking of pakikinabangan, ibinenta po ninyo ang ilan po ninyong mga kasangkapan na dahil po para sa pamasahe. Tama po ba? Ano niyo po yung pamasahe sa ako ipupunta sa Korea at ano ang gagawin niyo sa Korea? Sa bagay ngayon, makikita na dapat pupunta kami ng Korea na may nag-o-offer nga doon na balai daw niya. Na meron daw farm doon na pwede namin pasukan pansamantala. Habang kami nandoon. Ako naman, sige, sabi ko makakaipon din ako dyan. Hanggang December lang tayo, uuwi na rin ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bakit hindi ka manghingi sa anak mo sa Amerika? Kung tutusin, madali ka lang. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ayaw nga akong bigyan. Nagtaka ako, bakit ayaw kang bigyan? Kasi na lang yung 30,000 sa Amerika. Sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan para makaalis tayo agad. Andiyan pa sa conversation namin na talagang prosecutor, sige, gagawa ko ng paraan. Gumawa nga ako ng paraan. Yung pala talagang yun pala, plano na nilang dalawa. Na-scamin ka? Na-scamin talaga. First time mong ma-scam? First time ko talagang ma-scam, kaya hindi ko alam kung talaga anong gagawin ko. Dahil yung dati, may mga nangungutang pero nagbabayad naman. Yung mga ibang mga bagay, kusa ko namang ibinibigay. Noong time na maluwag ako, na nagdo-donate ako. Mami, bakit pumapayag kang magtrabaho sa Korea ng
pickings? Siyempre, na-encourage ako kasi dagdag sa ko yun, income ko yun. Dagdag sa ipon. Kasi ayoko kasing umasa din sa mga anak ko eh. Gusto kong mag-ipon para sa katandaan ko. Ayokong umasa kahit kanino. Hindi ako sanay na nanghihingi. Sanay ako yung provider. Mula pa ng bata ako eh. Mula pa nung nagtrabaho ako ng teenager ako yung nabibigay sa nanay ko. Buong sahod ko, binibigay ko sa nanay ko. Alam ng nanay ko yun. Alam ko rin yun. Hindi ako madamot sa pagdating sa pamilya. Pag sa sahod ako, may t-shirt sila lahat. Meron ang kapatid ko. Gusto ko maging masaya sila. Ganun ako nun sa pamilya. Yung asawa ko, sige, suporta pa rin sa pamilya ko. Hindi ako sige, kung ayaw mo sumuport sa mga magulang ko, sige, maghiwalay tayo. Kasi, eto na ako eh. Masyado akong family-oriented. Mahal ko ang pamilya ko kahit na hindi ko nararamdaman ng pagmamahal nila. Sabi nga ni Mami Tess noon, maltita ka daw. May sungay ka daw. Pero, generous at mabait kasi yung mga kapatid. Pagdating daw sa mahina talaga ako pagdating sa pamilya. Pero mabait ka daw, hindi ka marami. Pero talagang, maldita talaga ako. Talagang pag inaway yung pamilya ko, aawahin ko din. Ganun ako. Basta sa pamilya. Pagdating sa kung anong meron ako, binibigay ko. Itong nangyari pag-uusap namin ni Mami Raquel, kaugnay sa sinasabi niyang na-scam siya, ay isang ibubukas po natin ang ating vlog na ito, ang ating programa na ito. Dahil ang nakuha ko lang pong panig ay ang panig ni Mami. So, kailangan ko rin pong marinig ang panig niya upang sa ganon ay mabalangkas natin, malaman natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Mami, may hamon ka ba sa kanya? May gusto ka ba sabihin na pwede ba kayo mag one-on-one para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Oo. Kung matatagpuan niyo ba siya hinahamon ko siya, mag one-on-one kami. Kung sa palagay niya, hindi tama itong pag-expose sa kanya dito, sige, harapin niya ako. Malakas ang loob ko talaga. Matutuntun niyo yung babae niyan at iyaharap sa akin para magpaliwanag siya, sasagutin ko din ang harapan niya. So, maliwanag po. Bukas po ang aking Morley Alinio. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mga panig ng mundo. Sa usaping pag-aalam naman, titignan naman natin, pakikinggan naman natin ang isa pang side. Tama po ba? Meron siyang na hindi totoo yung sinabi ko. Humarap siya. Ipakita niya yung magpaano siya din. Iharap din niya yung sarili niyang opinion kung bakit niya nagawa yun sa akin. So, hindi mo siya sinasaraduhan ng pagkakataon? Magbigay siya ng paliwanag niya. Binibigyan ko pa rin siya ng reason niya kung bakit niya ginawa yun. Binigyan ko na siya ng babala, binigyan ko na siya ng taning. Nasabi ko, mini-message ko siya, hindi siya nasagot. Pati yung Marie, yung Ana Marie na may sariling sasakyan na ginamit niya yung kotse niya. Magparamdam kayo, magpaliwanag kayo, kung meron mang natitira na ibalik niyo bago ko kayo i-expose. Pero wala talaga silang reply. So, in-expose mo na ngayon? In-expose ko na kasi hindi sila natatakot eh. Ang sabi pa hindi kami natatakot. So, eto na yun? Eto na yun. Ang gusto ko lang, hindi kayo natatakot, pero gusto ko lang malaman ng mga tao kung sino kayo. Walang demanda? Wala. Hindi kasi, mas mas maliit pa pala yung sa akin. Compare mo sa 800,000. Oo, 100,000 lang to no? Pero malaking bagay yun Oo, hindi ko mapupulot sa kalsada eh. Mami, balikan natin si Charis. Sa dinami-dami ng tinakbo ng ating kwentuhan, sa tinagatagal ng inyong pagsasama ni Charis, anong kanta sa palagay mo ang babagay sa inyong mag-ina? Siyempre, isa pa rin naman ang kanta na inaasam-asam ko at alam niya yung kung anong kanta yun. Yung Maghintay Ka Lamang. Maghintay Ka Lamang. Mami, pwede bang mag-request? Pwede bang kantahin mo ito sa programa kong ito o sa vlog kong ito? Sa ganon, marinig din ni Charis ang iyong magandang tinig. Kung tutuusin, ayaw ko na sana. Sinabi ko naman yun hindi ko kinakanta yung kanta na yun dahil wala nang meaning sa akin sa ngayon. Pero kasi every time na kinakanta ko, naiiyak ako. Kakantahin ko yung para kay Jake Cyrus, hindi para kay Charis ngayon. Kasi kinakanta ko yan noon, nung time ni Charis Pempenko. At ipagpaumanhin din po ninyo kung panay po ang Charis Pempenko ko po dahil ako po ay nahirati sa pangalang Charis Pempenko kumpara sa Jake Cyrus. Narito po ang kanyang awitin, ang awitin ni Mami na Maghintay Ka Lamang. Kung nanonood ka man ng Jake, isipin mo, mahal mo natin ang Mami. Huwag mong kakalimutan ng kanta nito. Alam ko, nirevive pa nila ito ni sa isang album doon. Kakantahin ko din to para sa'yo. Alam ko na
nagbigay ka ng message na natutuwa ako doon. Kasi nung kinanta niya yung Maghintay Ka Lamang na nirevive niya ngayon, naglagay siya ng message na this song is for my mom. Ano naman, napaluha ako doon. Ngayon na makakantahin ko din to para kay Jake Cyrus. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang bigat sa dibdib, Mami. Yun ang paborito namin kantang dalawa. Basta't mag-antay ka lamang. Hanggang saan makapag-aantay ang isang Mami Raquel Pempenco? Hanggang sa buhay ako. Hanggat mahihinga ako, hihintayin ko siya. Mag-aantay ako. Kung hanggang kailan niya malalaman na nandito lang ako. At may isip niya na ako pa rin yung niya. Hanggat may buhay ako. Hindi ka susuko. Hindi ako susuko. Maghihintay ako. Dahil pinangahawakan ko yung kanta na yan. Na hanggat kinakanta niya yan, alam kong naaalala niya ako. At handa mong paulit-ulit na kantahin yan Para sa kanya. habang ikaw ay nag-aantay. Yes. At bilang pag-aantay, anong paghahanda ang ginagawa mo? Alam ko na pag nagbalik siya, inahanda ko pa rin naman na maayos ang pupuntahan niya, yung okay kami, may peace of mind pa rin siya na magiging feel at home pa rin. Yun ang pinaghahandaan ko lang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Punong-puno, siksik, liglig, sumasagitsit, dumadagundong ang mga isyong aming napag-usapan. Pero sa kabuuan, isang masayang kwentuhan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Mabubuhay ka kahit saan man panig ng mundo. yes! Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.